Ngayon ho, mga bossing, eto. Yung kay Bato de la Rosa, may isinusulong si Tobats, mga bossing. Ayan, no? Bato de la Rosa, greedy few must pay with their lives. Ayan, ang gusto ho nakabayaran ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ay buhay para daw po doon sa mga magnanakaw sa pondo ng bayan at doon sa mga plunderer daw ho, mga bossing. Grabe, ano? Kung makapagsalita si McMaddy. Oh, Bato de la Rosa, greedy few must pay with their lives. No? Sa akin naman po, okay yan. Walang problema. Kaya lang ho, mga bossing, ang problema kasi dyan is paano kapag ka napagbintangan lang? Paano kung mali o napagtulungan lang yung mga ganon? At hindi naman talaga plunder. Hindi naman gumawa ng kalokohan talaga. Na politika lang. Di ba? Paano naman yung kawawa naman? Kaya kung sakali man isusulong itong bitay, mga bossing, kailangan talagang matinding pag-iimbestiga yung pagdaraanan niyan. At saka ho, mga kababayan, dapat pati po yung mga bumawi ng buhay, no? Pati po yung may mga kasalanan sa mga pagpatay, kasama po dapat hindi lang yung mga plunderer. Mukhang nilalaglag nga dito ni Bato de la Rosa ang ating Vice Presidente. Sabi ni Addictus Rex, alam na ng Independent Commission yan. Oh, di ba? Pero mukhang inilalaglag ho ni Bato de la Rosa dito ang ating Vice Presidente. Ngayon pong alam niya na merong kinakaharap o may kakaharapin pa in the future ang Vice Presidente patungkol po doon sa mga confidential funds na hindi maipaliwanag. Oh, kapag kayo napatunayan na nilusta yung pera, pag yun napatunayan na talagang yung pera ay ibinulsa, baka mayari ang Vice Presidente dyan, makasama sa bibitayan ng Vice Presidente, di ho ba? Bagay talaga kay Bato tong electric poacher. When our people lost their chance at good lives because of the greed of the few, the greed fews simply must pay with their lives. Yun daw. Mayayari kapag ka napatunayan na ang Vice Presidente ay linusta yung pera ng bayan, masasama siya dyan. At yung ibang mga kasamahan ni Bato de la Rosa. Di ba? The retired PNP chief said he has already filed this week Senate Bill number 1343. Sige, ituloy mo yan. Ituloy mo yan. Tingnan natin kung sino ang mga mahagip niyan. Baka mamaya kapag, sige, okay, pasado na to. Ayos. Tapos biglang, kailan ba yun? Pebrero 5 o Pebrero 6, yung susunod na mga impeachment. Naku po. Tapos nagtuloy-tuloy. Tapos nagkaso ng plunder yung House of Representatives kay Inday Sara Duterte. Naku po. Parang nilaglag mo si Vice Presidente diyan sa sinasabi mo. Pero siguro dapat ang unahin ni Bato de la Rosa na sabihin na yung buhay ang kapalit, yung mga bumawi din po ng buhay. Yung mga may kasalanan po doon sa mga naulila na mga kababayan natin, lalong-lalo na po nung panahon ng laban kontra droga. Sabi ni Jcas, mag-backfire na naman yan. Parang yung tanong niya, kailan nag-umpisa sumali si Diskaya sa flood control? Oho, unang tatamaan dyan, sabi. Unang tatamaan dyan, sabi ni Maxip, yung mga amo mo, Bato. Di ba? De la Rosa pointed out that when public officials, those whom the Constitution has identified to be accountable to the people, naku po, dinamay mo pa yung Constitution. Nagsabi ka pa, yung Constitution lang naman, binaliwala lang naman po ng Senado, mga kababayan. Yung nakasulat na forthwith shall forthwith. No? Malinaw po sa mamamayang Pilipino na yung Constitution na yun ay dapat, ang sinasabi po ay maging impeachment court na po ang Senado. Diba? Maging impeachment court na ho ang Senado agad-agad. Pero binaliwala nila. Madaming nagsasabi, madaming nagsasalita.
Ang sinasabi nila is kailangan matuloy forthwith yung impeachment kay Inday Sara Duterte, pero dead mahu ang Senado doon, di ba? When public officials, those whom the Constitution has identified to be accountable to the people, are the one responsible for their suffering, it is no longer just a simple mistake. Mukhang sasampulan ito kapag ka natuloy ito ang Vice Presidente ho talaga. Kasi siya yung pinaka-talk of the town ho mga bossing Bukod pa po dyan sa mga flood control. Siya yung pinaka-talk of the town itong buong taon na ito It is not even a simple crime punishable by a few years in prison or forgivable upon the payment of a fine. De La Rosa cited that Department of Finance, DOF, already issued a statement on the economic impact of corruption 23 to 2025. Nako. Ang gustong patamaan ni Bato dito yung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mauungkat dyan, Bato, yung 2016 hanggang 2022 din. At mas mukhang maraming nakikita doon sa 2016 hanggang 2022. At ikaw na mismo ang nakarinig nung sagot ni Diskaya na yung mga flood control nila na ngayon po ay maanomalya, na ngayon po ay madaming question ang mamamayang Pilipino, maraming nakikitang hindi tapos, baka doon mag-umpisa yan. Di ho ba? Mark, Maidan, magmuka tayo. Promise, sabi ni ang ina. Mark Maidan, magkamuka tayo. Promise, aba. Nabutata kasi siya, Boss Mark, sabi ni Elenita Capistrano. Hindi ho, ang isa sa iniisip ko, mga bossing, kung bakit naggagaganyan po si Bato de la Rosa, no? Para sabihin sa mamamayang Pilipino, kami nga yung dito Kami nga yung nagsasabi dito na bitay ang iparusa doon sa mga Pilipino o doon sa mga government official. 'Di ba? Kami nga ang nagsasabi na bitay ang iparusa doon sa mga government officials. No, kapag ka nagnakaw sa pondo ng bayan, tapos kami ang pagbibintangan nyo. Ganun lang ho yun. Para po, hindi isipin ng mamamayang Pilipino, magnanakaw din yung mga kampo ni Bato de la Rosa. In fairness naman po kay Senator Bato de la Rosa, wala akong narinig na issue patungkol po sa pagnanakaw ng bayan, pagnanakaw sa pondo ng bayan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, live ba ito? Late nakapanood. Gusto mo lang ma-shoutout ayan, shoutout sa iyo. Madam, si Ma'am Princess, nandiyan na din po. Si Ma'am Princess Paris, Di ba? Ganun lang ang gusto nilang mangyari dyan, mga bossing. No? Na, dahil naglabas ng statement si Bato de la Rosa na sila ang may gusto, sila ang nagpupush na bitay ang maging kaparusahan doon sa mga magnanakaw sa pondo ng bayan, maiiwas na sila. Hindi nila gagawin yung pagnanakaw kasi isinusulong nila, bitay, di sila din mismo. Di ba? Sabi ni Addictus Rex, ganyan ang diskarte. Totoo. No? Para maiiwas lang po, para isipin ng mamamayan ng Pilipino, hindi sila kasali dyan. Kasi sila ang nagsusulong nung bitay.